sa pagpapatuloy ng ating kwento. At naganap na uli ang mainit na sandali sa kanilang dalawa. Pagod na pagod, pero kontento. Pagkatapos ng gabing yun, ay nangako na ang dalawa na hindi na uli gagawin ang kanilang pagkakasala para na rin sa katahimikan ng lahat, lalo na sa buhay ni Melissa. Dumaan ang mga araw at linggo. Hindi na sila nagkikita ng pribado, maliban na lang kung dadaan si Melissa sa paradahan ng tricycle at sasakay. Pinigilan nila kapwa ang nararamdaman at pati ang attraction sa isa't isa. Sa paradahan ay naririnig palagi ni Alex na palaging pinag-uusapan ng ibang driver si Melissa kung gaano ito kaganda at kasexy, at ang sarap daw siguro nitong paligayahin, lalo na sa iba't ibang posisyon. Minsan ay kay Alex pa rin nasakay si Melissa pag natataon na ito ang susunod sa pila. Simpleng hi at hello lang ang batian nila, at minsan kinukumusta ni Alex si Melissa, pero simpleng ngiti lang at sasabihing mabuti ang isasagot ni Melissa. Kaya di na rin nangulit pa si Alex. Pero sa kabila ng pag-iwas ni Melissa at pagpipigil din ni Alex na kulitin si Melissa, ay andun pa rin ang sobrang nararamdaman nila sa isa't isa na hindi nila namalayan ay lalong namumuo at sumisidhi, lalo na pag naaalala nila ang kanilang matinding salpukan. Nasa loob pa naman, nilalabas lahat ni Alex. Buti na lang at hindi nabubuntis si Melissa. Minsan galing sa inuman si Alex at lasing na lasing na umuwi sa bahay niya. Sinubukan niya na i-text ang kanyang kasintahan, pero hindi sumasagot ang babae. Kaya napilitang tawagan niya ito. Sinagot naman ni Melissa ang tawag niya at nagtataka kung bakit napatawag ang lalaki sa kanya. Sa boses pa lang ay alam niya na kaagad na lasing ito at nangungulit sa kanya. Mel, kailangan kita ngayon. Puntahan mo ako sa bahay. Sige na. Lasing na sabi ni Alex sa kabilang linya. Ewan ko, pero umuo si Melissa at sinabing, sige, hintayin mo ako dyan at huwag ka nang lalabas ng bahay. Tanghali na nun, kaya nag-half day na lang si Melissa at nagpaalam na masama ang pakiramdam. Nasa pintuan na siya ng gate ng bahay ni Alex. Hindi nakalak ang gate na yari sa kahoy, kaya diretsyo na siyang nakapasok at nilak niya ito sa loob. Bukas din ang pinto, kaya kaagad siyang nakapasok sa sala. Pero wala si Alex doon. Maririnig mo ang tunog ng TV sa loob ng kwarto ni Alex, na ang palabas ay pakikipagtalik ng dalawang nilalang. Nakasara ang pinto, kaya dahan-dahan niyang binuksan ang doorknob. Nakasara ito, pero hindi nakalak. Unti-unti niyang pinihit ang doorknob at dahang-dahang binuksan ang pinto. Kinakabahan siya sa mga oras na yon, pero nag-iinit ang kanyang pakiramdam dahil naaalala niya ang mga matinding salpukan nila sa buong bahay na yon. Sumilip muna siya sa loob bago tuluyang binuksan ang pinto. At nakita niya si Alex na nakatayhaya sa kama. Tulog na tulog dahil sa kalasingan.
at ito'y walang suot na kahit ano. Agad siyang pumasok at nilapitan ito. Sinipat kung tulog nga ba ito. Tilapik niya ang mukha pero tulog na tulog ang lalaki sa mga oras na iyon. Dahil na rin sa kalasingan. Dito na niya napagmasdan ang matipuno nitong katawan at moreno nitong kulay, at nang mapadako ang mata niya sa bandang ibaba nito ay kitang kita niya ang tila cobra na nakahain doon. Ang di alam ng magandang misis ay naglaro pala ito ng Jack and Poy kanina habang ini-imagine ang magandang may bahay. Bumalik sa kanyang gunita ang mga nagdaang salpukan nila ni Alex, kung saan unas siya nitong pinaligaya sa sala ng bahay. At ang pangalawang pagkakataon kung saan ay magdamag at walang habas na pinatikim sa kanya ng lalaki ang sobrang sarap ng pakikipagbakbakan. Titig na titig siya sa mga oras na yon sa tila cobra ni Alex, at naalala niya kung gaano ito katikas pag naka-attention, kung gaano ito paulit-ulit na pinasok ang kanyang pagkababae. Pasidhi ng pasidhi ang nararamdaman niya sa mga oras na yon, simula nung pagdating pa lang sa bahay ng binata. Hindi na namalaya ni Melissa na nakahawak na pala ang kanyang palad sa kobrang alaga ni Alex, at kahit ito ay tulog ay nag-uumpisa ng umatensyon at nagre-react sa malambot niyang mga kamay. Pagkatapos ba ng ilang minutong pakikipaglaro sa cobra ni Alex ay biglang may bumulwak. Hindi niya akalain na ganun karami ang sabaw na lalabas. Pagkatapos nito ay nilinis niya ang katawan ng binata. Kinumutan niya ang binata at tinitigan ang mukha nito. Namiss niya talaga ang binata, dangan lamang, at may asawa na siya nang makilala niya ito. Masuyo niyang hinalakan ito sa labi sabay talikod at umalis. Aminado siya sa sarili na umiibig din siya sa binata. Babawi na lang siya sa pagkabitin kay Mike mamayang gabi sa isip niya. Kinagabihan ay ganun nga ang nangyari. Matindi ang salpukan ng mag-asawa. Mahigpit silang nagyakap at naghalikan ni Mike. Naiinis siya sa sarili dahil sa kanyang mga nagawa, pero wala siyang magawa tuwing naisip niya si Alex. Mas lalo lang siyang nakakaranas ng kakaibang pakiramdam pag pinipigilan niya ang kanyang sarili. Masuyo niyang niyakap at hinalikan ulit ang asawa para hindi nito makita ang reaksyon ng kanyang mukha. Baka mahalata nito na nagsisinungaling siya nang tanungin siya kung bakit ibang-iba siya ngayon sa pakikipagbakbakan. Pagkatapos ay nakatulog na silang dalawa sa pagod. Nagising si Melissa sa kanyang pagtulog dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Alauna na ng madaling araw. Sino kaya itong istorbo? Ito ang nasa isip niya. Sinipat niya ang asawa
tulog na tulog ito. Mababaw lang kasi ang tulog niya. Kaya nagising siya agad. Nakatulugan niya ang pag-iisip sa nangyari ulit sa bahay ni Alex. Nang tingnan niya kung sino ang nag-text, ay biglang kumabog ang dibdib niya. Nawala bigla ang antok at inis ng mabasang si Alex pala ang nag-text. Good morning, Mel. Sensya ka na kung na-istorbo kita. Sa umaga na sana kita iti-text. Kaso di ako makatulog. Alam ko, pumunta ka dito kanina. Sensya na kasi lasing na lasing ako. Naiwan mo pala ang ID mo dito. Ihahatid ko na lang sa bangko mamaya. Ito ang sabi ni Alex sa text. Nag-reply agad si Melissa na huwag. Dahil baka kung ano ang isipin ng mga kasama niya sa bangko. Kaya sinabihan niya ang lalaki na ite-text na lang niya ito kung saan sila magkikita para makuha niya ang ID niya. Hindi na nag-text si Alex. Kaya naisip niya na tulog na ito. Pero bigla itong tumawag kaya mabilis niyang sinagot dahil baka magising ang asawa niya. Tumayo siya at pumunta sa banyo. Hello, Alex. Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi ako makatulog, Mel. Pwede mo ba akong babain ngayon? Andito ako sa harap ng bahay niyo. Dala ko din ang ID mo. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Bigla na-excite si Melissa at kinabahan. Nandyan ang asawa niya, tapos andyan si Alex sa baba. Makikipagkita siya ng palihim sa 10 oras ng gabi. Takot, excitement ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Pwede siyang umayaw, pero sa huli, mas nanaig ang udyok ng kanyang katawan. Alam niya ang pwedeng mangyari sa kanila ni Alex sa oras na magkaharap sila. Alam niya ang pakay ni Alex kung bakit ito gustong makipagkita sa kanya sa labas. Alam din niya ang pwedeng mangyari sa oras na madatnan siya ng asawa na may kausap na lalaki sa ganong oras ng gabi. Paano na lang kung mahuli pa siya na may ginagawang milagro ng asawa at lakas ng kabog ng kanyang dibdib para itong sasabog habang dahan-dahan siyang naglakad paglabas ng kwarto. Nilingon pa niya ang asawa bago isinara ang pinto ng kwarto. Wari pa ga na parang humihingi ng tawad sa pwede uling mangyari ng gabing iyon. Sa labas ng bahay ay tahimik na nakatayo sa kabilang kalsada si Alex at walang katao-tao sa kalsada at tanging ilaw ng poste sa kabilang kanto ang tanging liwanag. Nag-text si Melissa. Pinapapasok niya sa loob ng gate ang binata. Alex, salamat sa paghatid mo ng ID ko ha. Sabi ni Melissa. Sabay abot ng kanyang ID. Nagdikit ang kanilang mga kamay nang iabot ni Alex sa kanya ang sabay. Nagkatitigan sila ng malagkit. Ibang-iba na uli ang pakiramdam nila sa isa't isa. Ang simpleng pag-abot ng kamay nilang dalawa ay naging holding hands hanggang pati ang kanilang mga labi ay nagpang-abot na rin. Sa loob ng banyo ay naganap uli ang di inaasahan. Kapwa pawisan at pagod nang lumabas ng banyo. Mabilis na nagbihis agad si Melissa habang gusto pang umisa ni Alex. Pero natakot siya na baka magising si Mike at hanapin siya nito. Walang nagawa si Alex kundi umalis na lang. Pero hinalikan niya muna ang may bahay sa may gate bago ito lumabas.
Muntik pang bumigay uli ang magandang may bahay. Pero mas nangibabaw ang takot nito. Nagpumilit siyang pumalas sa mainit na halik ng binata at tinulak na ang lalaki palabas ng gate. Nakiusap pa ang lalaki na kung pwede ay magkita uli sila sa lunch break niya sa trabaho. Bahala na, titingnan ko, ang sabi ng may bahay, para umalis na ang binata. Naligo ulit si Melissa bago natulog, pero ibang iba pa rin ang kanyang pakiramdam dahil nabitin siya kanina sa may gate. Parang gusto niya ulit pabalikin ang lalaki, pero alam niyang hindi pwede, kaya pinilit na lang niyang matulog. Tumabi siya kay Mike at niyakap ito habang mahimbing naman ang tulog ng mister niya at walang kamalay-malay sa milagrong nangyari sa pamamahay niya. Masayang masaya naman si Alex na umuwi dahil naka-score na naman siya sa sexing asawa ni Mike. Desidido na siyang habulin si Melissa at yayain ulit na sila ay magkita. Marami siyang plano para sa babae at karamihan dito ay puro pagnanasa sa may bahay. Tumunog uli ang cellphone ng may bahay sa oras ng pananghalian. Kinabahan bigla si Melissa sa message na yon. Lunchtime na at hindi siya mapakali kanina pa. Nagtatalo ang isip niya kung makikipagkita ba siya kay Alex. Musta? Andito ako sa labas. Text ni Alex. Hindi na nag-reply si Melissa. Bagkos ay agad nagpaalam sa kanyang boss na maglalunch siya sa labas. Hindi na siya nag-isip nang mabasa niya ang text ng lalaki. Kusa nang naglakad ang kanyang mga paa papunta sa labas. Napakindi naman si Alex nang makita si Melissa na lumabas ng building at naglakad sa direksyon niya. Agad itong sumakay at sinabihan siya na mabilis lang silang mag-uusap dahil kailangan nitong bumalik agad. Tahimik lang si Melissa habang binabaybay nila ang daan. Wala siyang alam kung saan siya dadalhin ni Alex. Nagbigla na lang silang pumasok sa isang maliit na kalsada. Lingid sa kalaman ni Melissa, sa isang tagong motel pala sila pupunta. Bakit mo ako dito dinala? Pagalit na tanong ni Melissa. Bitin kasi ako sa'yo kagabi, sagot ng lalaki. Sabay yakap sa babae at akmang hahalikan siya, ngunit iniwas niya ang kanyang mukha sa lalaki. Akala ko ba mag-uusap lang tayo? Titig na titig si Melissa sa lalaki. Parang galit, pero sa loob niya ay alam niyang ito talaga ang pakay ng lalaki, ang makaisa ulit sa kanya. Mahal kita, Mel. Pilit kitang iniwasan pero hindi ko kaya. Gusto kitang mayakap at mahalikan. Kahit panakaw lang na sandali, sagot ng binata. Biglang namula ang mukha nito at lumamlam ang mga mata hanggang pumatak ang mga luha habang nakatingin kay Melissa. Bigla namang nagbago ang timpla ni Melissa. Makikitaan ng habag ang kanyang mukha para sa lalaki at pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Huwag kang umiyak, hindi bagay sa'yo. Hindi naman ako galit eh, malambing na sabi ng babae. Yumakap din ang mahigpit si Alex sa kanya at ngayon ay makikitaan na ng ngiti ang mga labi nito. Dangan nga lang
ay hindi nakikita ni Melissa ang mukha nito dahil nakahilig sa balikat nito ang mukha ng lalaki. Hehehe, umobra ang drama ko. Sambit ng lalaki sa kanyang isipan. Kumala si Melissa sa pagkakayakap kay Alex at hinawakan nito ang pisngi ni Alex at iniharap sa kanya. Magkaharap na sila, mukha sa mukha at nagtititigan. Pinahid ni Melissa ang luha sa mga mata ni Alex sabay sabing, "Hindi ako galit sa iyo, Alex. Pero bakit mo ba ako dinala dito?" Ngiting tanong ng babae sa binata. "Gusto lang kasi kitang masulo at makausap. Alam mo na, ikaw talaga. Nakaisa ka na kanina, madaling araw ah." Sabay batok ng mahina sa binata. "Sige na naman, Mel, oh. Kahit isa lang." Nakangising sagot ng binata. Para itong bata na nagmamakaawa. Kumilos si Melissa sabay hinatak ang kamay ng binata. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.